ng pag-aasawa, minsan puno ng saya, minsan puno ng pagsubok. Sa isang mundong patuloy na nagbabago, kasama ring nagbabago ang pananaw ng tao tungkol sa pagbuo ng pamilya at pagharap sa panghabang buhay na komitmen. Sa docu-film na ito, ating sisilipin ang iba't ibang kwento mula sa matatag na mag-asawa, mga single parent na patuloy na lumalaban, live-in partners, at mga kabataang napaaga ang pagpasok sa responsibilidad ng pagiging magulang. Samahan ninyo kami upang tuklasin ang sari-saring perspektibo tungkol sa married life. Para sa akin, ang kahulugan ng masayang buhay may asawa, siyempre yung pagmamahalan, yung pagkakaintindihan sa isa't isa, at ang pagtutulungan. Siyempre, may kompletong pamilya at may maayos na pangatawan. Tapos ay hindi nag-aaway. Siyempre, hindi naman mawawala yun sa mag-asawa na nag-aaway, pero basta pag-uusapan nyo lang ng maayos. Ang pagkakaintindihan, pagkarespeto. Pinag-uusapan namin dalawa kung ano yung problema namin, and then parehas kaming gumagawa ng paraan kung paano namin re-resolbahan ang aming problema. Pagmahal, responsable, at saka mabait. Responsable sa lahat ng bagay, katulad ng naibibigay lahat na kailangan ng pamilya at nagagampanan ang pagiging ina o ama sa tahanan. Siyempre, dati parang wala pa kayong karapatan sa ng isa't isa. Ngayon, kung sa pinansyal, meron na kayong pagkakaintindihan, paano na ito palalaguin. Sobrang malaking pagbabago. Noon kasi, binata at dalaga pa na lahat ng gusto mo ay nagagawa. Pwede kang gumala kung saan. Hindi ngayon na meron ka ng pamilya, asawa at anak na kailangang intindihin. Pag-isipan muna nilang mabuti kung handa na ba sila, kung financial stable na ba sila, kung kilala na ba nila yung kanilang taong pakakasalan. Ang maipapayo ko sa mga kabataan na gustong mag-asawa balang araw ay hindi madali ang mag-asawa. Doon nyo pa lang kasi makikilala ang ugali ng isa't isa. Marami pa kayong mga problema na pagdadaanan. Hindi yan gaya ng kanin na mainit na kapag ka napasok ka ay pwede mo nang iluwa. Dapat ay pag-isipan mo ng mabuti at mas maganda kasi yung stable na kayo parehas. Pinili namin hindi muna magpakasal dahil meron din kaming mga financial kailangan din namin mag-ipon, saka kailangan namin manganganak ako. Kaya pinili muna namin hindi muna magpakasal. Nagkaiba kasi ng kasal at hindi. Yung sa mga legal, tapos syempre mga talagang pangsariling may karapatan ka. Kunyari sa mga properties, sa mga may karapatan ang kasalan. Kaya kami nagsistay sa isa't isa dahil syempre, meron din kaming anak, tsaka good provider naman siya. Tsaka nagkakaunawa naman kami sa lahat ng bagay. Ang kasal is sagrado. Diyos ay pinag-iisa ang isang tao. Ang dalawang tao. May plano naman kaming magpakasal. Pero hindi pa ngayon. Nag-iipon pa din kami tsaka na kailangan namin munang unahin yung mga dapat unahin.
Para sa akin, hindi naman lubhang nakaapekto ang kasal sa pagiging isang responsable magulang. Oo, may pagkukulang dahil hindi kompleto ang pamilya, pero pinilit ko punan lahat ng kukulang na yun. Pinatunayan ko na kaya kong maging ama't ina sa aking mga anak. Para sa akin, hindi. Dahil ako bilang isang single parent, hindi naman nakasalalay sa kasal ang pagkakaroon ng isang buong pamilya. Ang pagkakaroon ng isang buong pamilya ay ang may pagmamahal at respeto sa isa't isa at higit sa lahat, ang Diyos ang sentro ng pamilya. Ang natutunan ko sa aking karanasan, sa aking relasyon, ay dapat pala matuto ka rin mahalin ang iyong sarili. Dahil hindi mo na mapapatunayan na ikaw ay nagmamahal kung hindi mo rin kayang mahalin ang iyong sarili. Isa na dito ang magkaroon ng respeto at tiwala din sa isa't isa. If God's will, kung may isang tao na darating sa buhay ko at tatanggapin ako, lalo-lalo na ang mga anak ko, yung kaya akong panindigan sa kabila ng ako isang single parent. Siguro, maaari na ako'y makapag-asawa ko muli. Sa mga nagdadalawang isip, napapasok sa seryosong relasyon, na kasal, dapat siguro pag-isipan mo ng mabuti at kung ano may advantage at disadvantage kung halimbawa sila ay may kakailangan. Pag-isipan mabuti, tama ba ang magiging desisyon at isa lang alang din ang pamilya sa magiging desisyon. Ako po ay isang 16 years old nung nakapag-asawa ng maaga. At ang natulak po sa akin nun ay yung mga masasakit po minsan na salita na nagagalaan po mismo sa aking magulang. Tapos yung sa mga kaibigan ko rin po minsan na nagtulak sa akin para po ako'y mag-rebelde at hindi po makapag-aral ng maayos. 17 years old ako at ang nagtulak sa akin mag-asawa ay dahil sa isang family problem. Para po sa akin ay hindi pa po. Dahil po mas gusto ko pong maging isang ganap kang dalaga na nakakapagala po sa mga malalayong lugar. At tulad po nung simula po ng kasama nila po ako makagala at may mga anak. Hindi, sigurado at maraming pagsubok na haharapin. Marami po ako naging hamon sa buhay na simula po ako nag-asawa. Marami po ako naging problema, naging stress po sa buhay. Dahil po, minsan po may sitwasyon na mahirap na hindi kayang gawin na ng paraan. Pati yun po yung mga factors po, mga financial. Unang-una ay financial problem. Po sa akin yung maagang pag-aasawa, hindi po ako nakapagtapos agad ng pag-aaral at nagkaroon po agad ako ng 2 anak na ngayon po ay nag-aaral din po ngayon. At sobrang naapektuhan po din po ako sa sobrang dami po naging problema sa buhay. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa pag-aasawa ng maaga. Ang mapapayo ko lang po sa mga gustong mag-asawa ng maaga na mga kabataan po ngayon ay huwag niyo muna pong subukan dahil sobrang hirap po sa panahon ngayon. Lalo na po pag nagkanak po kayo, hindi na niyo po magagawa yung mga nagagawa natin na nung tayo mga dalaga pa po. At payo ko lang din po na mag-aral muna po mabuti ng
sa ganun po ay makakapaghanap po tayo ng magandang trabaho at makatulong pa rin po tayo sa ating mga magulang. Mag-aral ng mabuti para pagdating ng panahon, maayos ang pagiging buhay ng mga bata. Sa bawat kwentong ating narinig, napatunayang ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Pero lagi itong may saysay. May mga ngiti, luha, sakripisyo at pag-asa. Magkakaiba man ang karanasan at paniniwala, pare-parehong hinahangad ng bawat isa ang makatagpo ng pagmamahal na totoo, matatag at pangmatagalan. Ito ang mukha ng married life ngayon. Totoo, makulay, at puno ng aral.